Yes, magandang araw po muli sa ating lahat, mga kalingap, mga kaibigan. At ngayon po, araw na ito po, araw po ngayon ng Huwebes. Ito po, reaksyon po patungkol sa ibibenta pong lote ni Mr. Bentiboy. Lote po ng magulang niya po, mga kaibigan, na kumbaga sa ano po, hindi na i-transfer sa kanya. So, kailangan niya po ng requirements na ano, kasi nang kinukuha po mga kaibigan about sa lote po, no? So, kailangan na po yung kumpletong pangalan ng tatay kahit wala na, kahit patay na po. Dapat kumpletong pangalan at saka death certificate. So, ngayon po ito yung video mga kaibigan natin po tingnan, mga kalingap, no? About po sa loteng ibibenta po ni Mr. Bentiboy. At dito po mga kalingap, ito po kausap dito ni Mr. Bentiboy, Jason Saldua, yung kanyang ina. Ano po, pinuntahan niya yung kanyang ina para alamin ang buong pangalan po ng kanyang tatay. Ito po ang video mga kalingap, mga kaibigan. Naghahanap ako ng yung information ng lolo't lola ko, kung anong pangalan, anong middle initial, yung lolo ko din, anong middle initial. Tapos anong apelyido ng lola ko nung pagkadalaga. Oh. Alam mo ma? Hindi. Di doon na lang ako ma. Nagtanong kasi ako doon sa tiyahin ko doon sa wala man tao. Paano ko malalaman? Di ako makapilap ng makakuha ng death certificate. May kopya ka mang death certificate ni tatay ko? Papa ko? Saka di ko pa, ang alam ko lang ng pagkamatay ni Papa, January 26. Ay, hindi. Ay, pagkamatay. January 26, 1989, yung birthday ni Nini. Pero di ko alam kung anong taon siya pinanganak. 1954. Ay ma, tama ma. 54. Para malaman ko masulog makakuha ko ng death certificate sa inso, mapunta akong sementeryo. No. Para makita ko doon may mga nakasulat baga doon, pati yung magkakasama doon yung lula't lulo ko Oo, pero di mo makukuha ang initial. O at least may ilalagay ako doon sa application. Kasi galing ako sa Inisoma, hindi ako nakakuha ng hindi ako makakuha ng death certificate kapag hindi ko napilapan. Pangalan ko lang. Sa munisipyo. Hindi, sa simbahan. Sa sementeryo na lang at matagal pa yun. Sa sementeryo, 1 minuto lang, 5 minutes. Makikita ko na doon nakapaskil baga sa... Saan ngayon man nakapaskil sa... Lapida, sa Lapida. Ayun, mga kaibigan, ang gagawin po ni Mr. Bentiboy, punta po siya ng sementeryo para alamin yung pizza ng kapanganakan. At alam na nila yung kamatayan, yung date yung pizza po ng kamatayan po alam na. At yung kapanganakan po hindi pa niya alam At maliban doon yung kumpletong pangalan po ng tatay nila. So ayan mga kalingap. At ito yung pong inihingi po ng NSO na requirements para maibenta po niya yung lote. Lote po. Daming requirements, kailangan po pala yan. Mga kaibigan, mga kalingap, yung apartment po, walang tigil sa paggawa. Yan So muli po ito ang video po ni Mr. Bentiboy. Panorin po natin. Dito po ako sa cemetery 1 kung saan po titinan ko po yung date at yung mga pangalan po ng aking lolo't lola at middle initial. Ay grabe ang damo. Yan po mga kalingap, mga kabente, dito po nakaimlay ang aking lolo't lola at aking tatay. Yan, medyo madamo na kasi matagal-tagal na po yung November 1 lang ito na lilinisan pag araw po ng undas. Napakadelikado din pumunta dito gawa ng katulad nito, madamo. At dito din yung may mga ahas din dito na namamahay. Kapag naglilinis nga kami minsan ay nakita kaming ahas. Yan, kailangan ko po talaga na mapuntahan para makuha ko po yung information. Yan, medyo nakakatakot pero kailangan po talaga na
puntahan kasi kailangan po ng tulong nung nanay po ni Ken na pampagamot po na stage po siya sa stage 3 sa ovarian cancer po siya. Nakakaawa yung sitwasyon na kapag ganito na pag may emergency di mo alam kung saan ka lalapit, di mo alam kung anong gagawin mo, kaya ito lang po din yung naisip ko na paraan para makabenta at may pantulong po sa kanila. Mahirap po talaga na lumaki na walang magulang, wala kang alam na anong impormasyon nila, kung anong bang middle initial ng lolo't lola mo. At wala din sa akin na guide noon. Gawa ng malilit pa po kami na namatay po yung tatay namin. Yan, nakapag-asawa naman po si nanay namin. Yung si father ko nakamamatay lang po nung nakaraang taon. Ito po na di ko po maisip na kailangan pa pala namin malaman information ng mga sinauna tulad nung mga apelyido po middle initial ng lolo't lola ko, kasi di po ako makapag-fill up sa application gawa ng wala din po akong alam at wala din po akong kopya nung mga dati pa. At tinanong ko naman din po sa guard kung pwedeng pirma ko na lang o kaya ID, kasi kailangan daw po na mapilapan yung application, kaya po naisipan ko na puntahan po dito sa sementeryo para malaman ko po yung ilang mga detalye kung ano po yung kapanganakan ng tatay ko, kasi na balitan ko kasi po nung dati na dalawa yung nakalagay na birth date, kaso di ko po alam kung ano po yung tunay kasi dito po sa sementeryo na makikita yun. Kaso pagpunta ko po dito, yung birth date po ng tatay ko ay binago na pala nila yung karat nung sa lapida. Mga pangalan na lang po ng lolo't lola ko. Yung pong Pedro Saldua, yan lolo ko po yan, Consuelo M. Saldua. Lola ko po yan, yung Ramon Saldua, yun naman po yung tatay ko. Yan, Consuelo M. Saldua, yung M. Magana. Yung Pedro A. Saldua, yan po yung ang po niya na abogado. Yan, nakita ko din po dun sa application yung apelyido po ng lola ko ng pagkadalaga. Ang apelyido po ng lola ko ng pagkadalaga ay Bilyar Magana. Medyo bigatin pala yung kamag-anak ko. Si Manny Bilyar pala ang bigating kamag-anak ng mga Saldua. Buti na lang po at nakita ko po itong impormasyon na ito at ito lang po yung nakuha kong impormasyon dito po sa cemetery, dito sa puntod po ng lolo't lola ko at pati yung tatay ko. Yan, pwede na yan siguro po ito, papag-usapan ko na lang po din sa NSO na yun lang po yung nakuha ko dito ng impormasyon at dun sa iba, yung ibig sabihin po ng middle initial. Buti na lang po at nag-reply agad yung pinsan kong isa. So yan po mga kalingap, mga tipong reaksyon regarding po doon sa luti pong ibibinta po ni Mr. Benty Boy. Kasi nga po yung kanyang asawa po, yung ex-wife niya po, mga kalingap, nagkaroon po ng malubhang karamdaman, stage 3 cancer. So wala siyang budget, wala siyang sapat na pera na ipon. Meron siyang lote pwedeng ibenta, kaya yun, gumawa siya ng paraan po para makatulong. So mga kalingap, maraming salamat po. At one kalingap, one family. Support natin po Mr. Benty Boy sa kanyang channel. Mabuhay, God bless. Bilang isang karpintero, araw-araw napapagod, BSM Kalingap Kape ang panghagod. Sarap. BSM Kalingap Kape, ang kaping may puso. Dito na kayo mga kaibigan, mga kalingap. At sigurado, gaganda at sasarap ang tulog at ang gising ninyo. BSM Kalingap Kape, napakasarap, nagpapagaling sa mga taong may sakit. Hirap ako magbuntis, pero dahil sa BSM Kalingap Kape, ngayon nabubuntis na ako. Kami mga OFW, laging pagod sa trabaho. Pero dahil sa BSM Kalingap Kape, meron kaming energy. Ayan mga kalingap, mag-BSM kape na kayo. Alam niyo mga kalingap, bilang isang OFW dito sa Hong Kong, bilang driver, lagi akong umiinom ng kape bago pumasok ng trabaho. Parating gising at laging alerto, lalo-lalo na pag ikaw ay nagdadrive. Kaya mag-BSM kape na kayo mga kalingap. Dahil sa BSM kape mga kalingap, ang inyong diwa ay laging buhay. BSM Kalingap Kape, ang kape na may puso.
BSM Kalingap Kape ang paboritong kape naming mga OFW dito sa Macau. BSM Kape ang kaping may puso. Ito ang palatuntunang tunay na lingkod bayan. Ang programang tututo sa kapakanan ng mga mamamayang kapos sa kapalaran. Si Kuya Val Santos Matubang, ang inyong katuwang. Si Kuya Val, kasangga sa kahirapan, kaagapay sa kalusugan, kakampi ng mga inaapi. Magbibigay pag-asa sa mga taong nawawala na ng pag-asa sa buhay, sa mga batang biktima ng kahirapan, sa mga matatandang napapabayaan. Si Kuya Val, ang inyong sandigan. Val Santos Matubang, sa palatuntunang lingap sa mahihirap.